Mga kapatid, ngayong gabi ay mayroon pong inihanda ang Panginoon sa atin upang pag-aralan, pag-uusapan po natin ang dalawang Great Commission sa Bible na inaakala ng marami, mga kapatid, na iisa lamang talaga. Ngunit kung ating titignan ang programa ng Diyos sa earthly ministry at sa heavenly ministry, ay meron talagang Great Commission. Dalawa ang Great Commissions, mga kapatid. The two Great Commissions. Ano po itong two Great Commissions na ito, mga kapatid? Pag-uusapan natin ngayong gabi, the Kingdom Great Commission and the Church Great Commission of Reconciliation. Ayan. The phrase, the Great Commission, is often treated as a single, unified command given to all believers in every age. However, when the scriptures are rightly divided, 2 Timothy chapter 2 verse 15, we discover that God gave distinct commissions at different times to different people with different purposes. Okay? Sa aking mga videong nagawa na, mga kapatid, at I believe nasa YouTube channel na rin po natin, na-discuss po natin ang dalawang programa ng Diyos. Ito po yung heavenly program and earthly program. Okay? Sapagkat merong dalawang rebellion na nangyari. Rebellion na nangyari sa langit at rebellion na nangyari sa lupa. Rebellion na nangyari sa langit sa pamamagitan ni Lucifer at rebellion na nangyari sa lupa sa pamamagitan ng unang taong si Adan. Simula noon, mga kapatid, nagkaroon ang Diyos ay mayroong eternal purpose na tinatawag ang kanyang pagkukumpuni, mga kapatid, sa makalangit na dako at ang kanyang pagkukumpuni sa mga makalupang dako, mga minamahal. Kaya, pag atin pong pag-uusapan ang cross ng ating Panginoong Jesucristo, may dalawa rin pong purpose kung bakit namatay ang ating Panginoong Yesus. At yan po ay matatalakay natin by and by, mga kapatid. Pero tonight, controversial din po kasi itong topic na ito. The two great commissions. Okay? Now, mga minamahal, let's continue sa atin pong inihandang slide this evening. This lesson, the two great commissions, seeks to clarify the biblical distinction between the Kingdom Great Commission given to Israel during the transitional period and the Church Great Commission. Amen. Entrusted to the body of Christ through the Apostle Paul. By comparing Mark 16:15 to 18 with 2 Corinthians 5:16 to 20, we will see how understanding these two commissions protects sound doctrine. Tandaan niyo po, poprotektahan po nito ang tamang doktrina. Kagaya ng sinabi ng Apostol Pablo sa 1 Timothy 1:3, sabi po niya doon kay Timothy, charge them that they teach no other doctrine. Okay? Sa Romans chapter 16, mga kapatid, verse 16 and 17, sabi ni Apostle Paul, avoid them. Iwasan sila ng mga nagtuturo ng contrary sa doctrine na tinuro ni Apostle Paul. Tandaan niyo po yan, si Apostol Pablo po ang nagsabi nun, sapagkat mayroon pong progressive revelation. Tandaan niyo po ito, nung hindi pa po nagsusulat si Apostol Pablo ng kanyang letters, yung 13 epistles, 13 po ang kanyang mga sinulat, hindi pa po buo ang Bible nung time, mga kapatid, nang nag-resurrect si Jesus Christ. Marami pang katotohanan ang inire-reveal the time. Okay? Kaya nga po, mga kapatid, mayroon po talagang specific doctrine na nauukol sa dispensation na ito ng biyaya o sa grace period. Kaya po itong pinag-aaralan natin ay lalong mapoprotektahan ang doktrinang
Diyos ang nagbigay through Apostle Paul. Okay? Again, uh, hindi lang basta mapoprotektahan, not only to protect sound doctrine, but preserves the gospel of grace and enables believers today to faithfully fulfill their God-given ministry in this present dispensation of grace, mga minamahal. Amen? Number one, hindi na po tayo masyadong magpapakatagal at magpapadami ng adlib. Ano po? Number one, the Kingdom Great Commission. Ito yung timeline po natin, mga kapatid. Ang cross, yung kulay blue na yan, mga kapatid, ay kulay. Dito sa ating presentation, yan po ay kulay ng mga Hudyo. Ha? Yung blue, pag nakita nyo. So, ipinakikita natin dito sa atin pong larawan ang Christ earthly ministry. Ang Christ earthly ministry. And then, makikita nyo after the cross, ay mayroon pong diminishing na nangyari sa mga Hudyo. Okay? Tandaan nyo po yan. Makikita po natin yan sa Book of Acts. Napapansin nyo po ba sa Book of Acts? Sino po ang nakikita natin sa mga unang kapitulo ng Book of Acts? Mula po sa chapter 1 hanggang 12, ang highlight ay ang 12 disciples. Okay? Pero makita nyo sa chapter 9, na-save na po si Paul. And then, pagdating po sa Acts chapter 13, mga kapatid, tuloy-tuloy na po yun hanggang Acts 28. Ang highlight ay walang iba kundi si Apostle Paul. Na lumabas din po doon sa Acts 15 ang 12 disciples, and then ang focus na po ngayon ng Holy Spirit ay kay Apostle Paul. Meron pong diminishing na nangyari. Meron pong fading na nangyari sa ministry ng 12. Hindi po totoo na continuation yung ministry ni Apostle Paul mula sa 12 disciples. Hindi po, ha? Mamaya po ipakikita ko sa inyo. Okay? Bakit? Bakit kaya 12? Bakit kaya 12 apostle yung grupo ni Peter? Kasi ang 12 apostle o disciples ay ang representative or spokespersons ng 12 tribes of Israel. Kaya po sila 12. At si Apostle Paul ang nag-iisang apostle sa mga Gentiles. Romans 11:13, malinaw na malinaw po yon, at marami pang mga talata na nagsasabing si Apostle Paul ang nag-iisang apostle sa mga Gentiles. Okay? Na tinalaga ng Panginoon. Siya po ang spokesperson ng mga Gentiles. Okay? So, malinaw po yan. Now, ituloy po natin, ipakita natin. So, during Acts period po yung tinatawag na transition. Yan. So, nag-cross po, mga kapatid, ang arrow, yung arrow ng blue, which is yung po yung Hudyo, at yung pong arrow po ng green ay tumutukoy naman, mga kapatid, sa body of Christ o sa church. Okay? So, we are moderate dispensationalists. We are not mid-acts or hyper-dispensationalists. Sapagkat ayon po sa hyper, nag-start ang body of Christ kay Apostle Paul. Pero nabasa ko sa Bible, ito ay body of Christ, hindi ito body of Paul. Okay? Kaya po, naniniwala ako personally, ang death, burial, and resurrection, ang very foundation ng body of Christ. Hindi si Apostle Paul. Ni-reveal kay Apostle Paul, pero po ang nag-institute ay walang iba, kundi si Jesus Christ. By the power, by the resurrection power of the Holy Spirit. Okay? Now, let's continue. After po, mga kapatid, ng arrow na kulay green ay nandun po yung rapture. And then, babangon muli, mga minamahal, ang mga Hudyo after the rapture. Yun po yung 7 years tribulation. And then, ano po mangyayari? Makahati yan sa dalawa. Peace, yung unang bahagi. And then, 666, mga kapatid, tataka ng 666, babalik po ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang second advent, at ganon din po maitatatag po ang millennial kingdom, mga kapatid. Now,
Yan. So, pinakita po natin yung mga Jews, and then, itong kulay yellow ay indicator po ng mga Gentiles, at ang kulay green po ay ang body of Christ. Okay? Or ang Church of God. Kaya po, mga kapatid, dito sa Mark chapter 16, verses 15 to 18, ay ganito po ang ating mababasa. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Verse 17, and these signs, tandaan niyo po ito ito ay bahagi ng Great Commission ng Kingdom. Bakit? Ngayon pa lamang ayusin na ho natin, Kasi pag sinabi natin na ito ay Great Commission ng Church, yung body of Christ, yung Church sa New Testament, kinakailangan consistent tayo sa ating sasabihin. Dapat, hindi lamang yung verse 16 o yung verse 15 and 16 ang atin pong titignan. Kinakailangan, pati yung verse 17 ay ating paniniwalaan at susundin. Tingnan niyo po ang verse 17. And this sign shall follow them that believed. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. Verse 18, they shall take up serpents, and they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Kung totoo na ito ay Great Commission ng Body of Christ, ang mga Baptist, hindi gumagawa nito. Ang gumagawa nito ay ang grupo, mga kapatid, ni Kibuloy. Ang gumagawa po nito ay yung pong grupo, mga kapatid, ng mga Pentecostal and Charismatics. Pero alam natin na iba yung teaching po nila. Amen? Now, kailangan maging malinaw na malinaw ito, especially if you're a preacher, especially if you're a Sunday school teacher, especially if you are a missionary, especially if you are a pastor. Okay? Now, yun. Makikita po natin itong Great Kingdom Commission na ito ay during Acts period, during early Acts period, right after ng resurrection ni Jesus Christ, ay ibinigay po yan. Now, kung pag-aaralan po ninyo, mga minamahal, yung Great Commission na ito, na nakaparallel din po, mga kapatid, sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20, ay nagkaroon po ng diminishing. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, ang sinabihan dito ay ang 12 disciples, pero unti-unti pong, di ba, binato si Stephen hanggang sa may matay sa Acts 7. Then nag-scatter abroad ang mga disciples. Unti-unti na po silang nawala. Okay? Nawala sila. Ang ibig sabihin ko ng nawala po sa record ng Book of Acts. At ang na-highlight, mga kapatid, ay walang iba kundi si Apostle Paul. Meron po yang dapat na ituro sa atin. Amen? Now, let's continue. Malinaw at magandang ating maipakita, mga kapatid, yung Jews, Gentiles, and the Church of God. The Bible says in 1 Corinthians 10:32, give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. Napansin niyo po ang tatlong grupo ng tao? Tatlo po ang grupo ng tao sa buong mundo. Mga Hudyo, lahi ni Abraham; Gentiles, lahat ng hindi kabilang sa mga Hudyo, mga hintil po yon. At after the cross ay umiral, nag-exist ang Church of God. Yan din po ang kinatawag na New Testament Body of Christ. Mga believers ni Jesus Christ after His resurrection. Okay? Now, yan. So, nakita nyo na po. Pinakita ko na kanina yan, mga kapatid. So, Jews, Old Testament, ang Gentiles ay continuous ang kanilang existence, and ang Church of God ay nagsimula, produkto yan ng death, burial, and resurrection. And alam po natin, mararapture po tayo, mga kapatid, before po ang Great Tribulation. Ang sabi ng Bible, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem,
coming down from God out of heaven. Amen? So malinaw dyan po mga kapatid na meron pong tatlong uri ng tao, grupo ng tao, and at the same time mga kapatid, ay mayroon pong tatlong pupuntahan din ang tatlong grupo ng tao. So hindi totoo na lahat ng nabubuhay na tao sa mundo o nabuhay dati noong unang panahon pero naligtas ay pupunta po ng langit. Hindi po lahat pupunta ng langit. Saan pupunta ang Church of God? Our citizenship is in heaven. Amen. Our conversation is in heaven. Philippians 3:20. Malinaw po yun. Yan po yung body of Christ. Yan po yung ating hope, mga kapatid. Pero ang mga Gentiles po na naligtas, especially yung panahon ni Noah, mga kapatid, nung hindi pa po nag-i-exist ang mga Jews, ay automatic po yan. Didiretso po yan sa New Earth. Okay? And itong kulay blue, walang iba kundi ang mga Hudyo, yan, mula po sa langit ay bababa at ang New Jerusalem ay maitatag, okay, bilang capital ng buong mundo. At ang mga Hudyo po ang nakatira dyan at sila pa rin po ay merong supremacy over the Gentiles sa future world. Okay? Now, ngayon, pag naintindihan natin ito ng lubos mga kapatid, natitiyak kong maa-appreciate ninyo ang pagbabasa ng Bible. Mas mai-enjoy nyo ang pagbabasa ng Bible kasi hindi kayo manghuhula. Sa akin ba ito? Para sa akin ba ito? O para sa mga Hudyo? Yan. Ganyan po kaganda mga minamahal ang pag-aaral po ng right division. Next. Now, very important na atin pong makita, marami pong nagkakaroon ng maling paniniwala pagdating po sa tribulation at saka po sa millennial kingdom. Kaya po may amillennialism, meron pong post-trib, meron pong pre-trib at merong mid-trib because of not understanding the prophecy concerning the Jews. Okay? Kung gusto nating makita at maintindihan yung future events, mga kapatid, tignan po natin ang hula, mga kapatid, ni Daniel dito sa tinatawag na Daniel 70 weeks. Okay? Huwag po kayong mag-alala. Babalikan po natin. Kasi ito yung pundasyon ng ating pag-aaral ngayon tungkol po sa Kingdom Commission. Ha? Kaya wag ko kayo mainip. Baka sasabihin nyo ay ang daming pasakal ni missionary. No. Dapat maintindihan po natin ito. Ito'y napakahalaga, mga minamahal. Now, look at this. Sa Daniel chapter 9, verse 24 to 27, nandyan po yung 7 weeks o 49 years and 62 weeks, 434 years. And then, the Bible says, doon po sa doon po sa 69th week, malinaw po yon. Sa 69th week, bago po pumasok ang 1 week o yung 70th week, yung natitira pang isang linggo, mga kapatid, ayon sa Bible ay mamamatay po ang Messiah. The Messiah shall be cut off. And by the way, saan po natin nakuha yung 1 week na 7 years tribulation? Literal po yan na 7 years, yung 1 week. Okay? Paano po ini-interpret natin yan? Naalala niyo mga kapatid si Jacob, nung kanya pong nagustuhan si Rachel, mga kapatid? Pinaglingkuran niya si Laban ng 1 week. At yung 1 week na yon, ang interpretation ay 7 years. Pero, mandaraya nga po itong si Laban, kagaya din po, supplanter po itong si Jacob Nakatapat siya ng bandaraya din. Ano ba? Nung ibinigay nung gabi na yon, ang pangako niya, hindi pala si Rachel, kundi si Leah. Tama? And the Bible says, sa Genesis po yan makikita, no? Sabi po ng Bible mga kapatid, hindi pumayag si Jacob at nagdemand siya, hindi ito ang babaeng gusto ko. Pero yun napangasawa na niya.
Sabi po ni Laban, mga kapatid, paglingkuran mo uli ako ng 1 week. Yan. Yung 1 week na yon ay 7 years. Diyan po galing doon. Diyan po galing yung interpretation na yan, mga kapatid. Kaya, yung 1 week dyan ay 7 years. Okay? Now, after po ng cutting off of the Messiah, mga kapatid, papasok po ang sunod na event. According po sa prophecy, ay hindi ang church age. Okay? Ayon dyan, ang nasa propesya, mga kapatid, ay wala ang church age. Bakit kaya wala? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, ang church age ay mystery, hidden, nakatago. Okay, mamaya makikita nyo. Now, anong punto ko? Ba't ko ito sinasabi? Isipin ninyo, kung after ng cross, nandun na ang 12 disciples, right? Ibinigay, mga kapatid, ang Great Commission sa kanila. At ipupulfill nila yon sa loob ng 7 years hanggang sa sila po ang magiging preacher sa buong mundo. Kaya nga, all creature. Sila magiging preacher. Ang Hudyo ang magiging preacher upang ma-save ang mga Gentiles during tribulation period. So, nakita nyo na po, napipicture out nyo na po, mga kapatid, wala ang church age dyan. Nung ibinigay, mga kapatid, ang Great Commission sa Matthew chapter 28 at sa Mark chapter 16, wala pa po sa idea, wala pa po sa panukala, at wala pong hint ni isang hint, mga kapatid, ang 12 disciples tungkol sa church age. Wala pa. Pero ito nangyari. Look at this. Yan. Kaya po, mga kapatid, makikita natin, sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo, okay, ay nai-reveal na na-postpone or the kingdom was held in abeyance, mga kapatid, at ito'y pangsamantalang, ang tawag dyan ng Romans chapter 11 ay the Jews, mga kapatid, yung programa ng Diyos, they were blind in part. Okay? Blinded in part sila. Okay? Mamaya po, ipakikita ko sa inyo mamaya yung pagkakasunod-sunod nun. Okay? Pag ito'y naiintindihan nyo ng lubos, mga kapatid, hindi na kayo malilito by God's grace. And I hope na magbigay ng illumination, ng understanding ang Holy Spirit sa oras na ito, sa bawat isa na nakikinig, mga kapatid. Okay? So, pumasok po, ano po yung pumasok? The hidden wisdom of God in a mystery form assured. Ano po yan? Yan po yung church age. And then, mararapture. Pagkatapos ng rapture, ano mangyayari? Mga kapatid, babalik lamang po muli ang doon pa lamang po mauumpisahan ng 7 years tribulation. Then, tuloy po ang programa. Now, look at this. Salvation is of the Jews. Pansinin po ninyo ito, mga kapatid. Salvation is of the Jews. Now, tignan po ninyo yung nakasulat dyan. Sa Davidic Covenant. Yan, ang kingdom, di ba? Yung kulay blue. Kung po yan, mga Hudyo. Sa panahon po, mga kapatid, pinramis ang kingdom. Ano po ba yung kingdom? Ano po ba yung sinasabi po na repent and be baptized for the kingdom of heaven is at hand. Yan po ay millennial kingdom. Pinramis po yan sa 2 Samuel chapter 12 o chapter 7 kung hindi ako nagkakamali. Verses 12 to 14. Nakasulat po doon, mga kapatid, ang nangako po ang Diyos kay David na ibibigay ang kingdom sa kanyang seed. Okay? At si Jesus Christ ang tinutukoy doon. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Everlasting. Okay? So, sa panahon ni David, ito yung Davidic Covenant, promise po ang kingdom. Pagdating po sa law of the Jews kay Moses, mga kapatid, kinonfirm, mga kapatid, confirm, talagang merong kingdom na darating.
Pagdating po ni John the Baptist, okay, nasabi po nila ay ang pinanggalingan po ng Baptist Church. Hindi po totoo 'yon, sapagkat pag naintindihan niyo ito, walang kinalaman si John the Baptist, mga kapatid, sa New Testament Church. Okay? Dapat po ito ay ating pong mabasa mismo at makita sa Bible. Now, look at this. John the Baptist, mga kapatid, is the forerunner. Parang nawawala yung salitang Baptist, hindi ko yata nasulat. Si John the Baptist. Okay? So, anong sigaw ni John the Baptist sa John chapter 3? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Now, pagdating po ni Jesus Christ, binautismuhan po ni John si Jesus Christ, at yan na, in-offer na. Sa 4:17 na book of Matthew, ay tinuturo po ni Jesus Christ, iisa na ang preaching ni John at ni Jesus Christ. Sa John chapter 4, verse 17. Okay? Ngayon, pagdating po sa 12 disciples, nung kinuha niya ang 12 disciples, mga kapatid, pinili niya ang 12 disciples, makikita niyo, 12 apostles, 12 tribes, 12 thrones. Yan po ang future ng 12 disciples. Pero mapapasin nyo, sa panahon ni David, promise. Panahon ni Moses, confirmed. Panahon ni John, at hand. Panahon ni Jesus, offered. Panahon ng mga disciples, rejected. Ni-reject. Hindi pinaniwalaan ng mga Hudyo. Namatay ang Panginoong Jesucristo. Sila, ang mga Hudyo, mga kapatid, ang nag-instigate upang mamatay ang ating Panginoon Jesus. Pero, ang katotohanan nun, nakaplano na po yan sa tala-arawan ng ating Diyos. And then, pagdating po ng cross, wala po ang church age. Ulitin ko wala po dyan sa linya na yan kasi yan ay consistent po doon po, mga kapatid, sa Daniel 70th week. Kaya hindi po natin isinama dito. Para ma-picture out ninyo kung ano po ang original plan of God. Now, pagdating po ng cross, mga kapatid, yung pong purging dito sa 7 years tribulation, yan na po yung Jews' Great Commission. Diyan po mapurpurge. Lilitaw din po dyan si Moses at saka si Elijah na bumubuga po ng apoy during tribulation period, mga kapatid. And then second coming na agad. Okay? Then ma-establish po ang kingdom. Ayan, establish. Yan po, mga kapatid, ang kasaysayan, ang history ng millennial kingdom. Matitrace po natin yan. At wala dyan sa larawan na yan, sa illustration na yan, ang body of Christ. Kasi nga ho, secret po yan. Yung body of Christ, mga kapatid, ay hidden. Hidden po yan. Now, I say then, ye worship, ye not know. Ye not what? Ye know not what. Sorry. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Alam niyo po ba, mga kapatid, noong hindi pa kumpleto ang revelation, kasi hindi pa nga po naisulat ni Apostol Pablo, ang alam lamang po ng mga Hudyo, ang kaligtasan nga po sa kanila lang. Yan yung sabi nung woman on the well, right? Salvation is of the Jews. Okay? So, si Jesus Christ ang nagsabi nito, kausap niya po, mga kapatid, itong woman in the well. At yun ang alam talaga nila. Okay? Yun ang alam nila. Kasi yun lang yung revelation sa kanila. Hindi pa ho kumpleto yung revelation that time . Now, look at this. Sa 2 Samuel chapter 7 verse 12, ito po yung sinasabi ko kanina. And when thy days be fulfilled, ang kausap ng Diyos ay si David, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. Pasin niyo ba yan? He shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom. Gano'ng katagal? Forever. Millennial kingdom po yan. Millennial kingdom yan, mga kapatid. Let's continue. Pagdating po, mga kapatid, sa Luke chapter 1, ito na, sa panahon na po ni John the Baptist, and behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shalt call his name Jesus.
He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father, David. Ayan na. Ito na ho ang sinasabi ng 2 Samuel. Verse 33, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. So, yung kapanganakan ni Jesus Christ ay inreveal, mga kapatid, ni Angel Gabriel na siya po ay magtatatag ng millennial kingdom according po sa covenant po kay David. Listen, wala kang makikitang hint dito kahit konti na si Jesus Christ ay magbibuild ng Baptist Church. In the light of these verses, kingdom ang kanya pong itatatag. Okay? Kaya pag hindi ito naintindihan ng maraming mga Baptist churches at ng marami pang denominasyon, aakalain nila na ang kanilang simbahan ay parang kaharian. Okay? Kaya po mga kapatid, maraming simbahan ngayon, puro kingdom ang style. Parang hari na yung pastor. Di ba? Hindi ko na muna itatouch yung part na yan. Okay, so makikita nyo mga minamahal, dito na pupulfill unti-unti yung prophecy. Let's continue. Ano yung prayer na tinuro ni Jesus Christ sa mga alagad na Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven? Jesus Christ will reign with the rod of iron, right? Full of righteousness. Walang korupsyon. Walang wicked government. Sapagkat ang pamamahala ni Jesus Christ sa panahon na yan ay gaya ng sa langit. Amen? Yan po yun. Kaya yun yung tinurong prayer ni Jesus Christ sa mga Hudyo. Hindi po yan para sa church age. Okay? Next. Si John. Anong preaching ni John the Beloved? And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Anong preaching ni Jesus Christ sa Matthew 4:17? From that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Parehas po ba? Parehas. Anong preaching ng 12 disciples? And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Parehas? Parehas. Ang tanong ko ito, tayo po na nagpipreach ngayon sa mga pulpito ng ating mga simbahan, yan po ba ang preaching nyo? Ang preaching nyo po ba ay kingdom of heaven? Ang preaching nyo po ba, listen, hindi pwedeng tanggalin ang sign, wonders, and miracles sa kingdom of heaven preaching. Sa Matthew chapter 10, makikita po ninyo, tinawag ang 12 disciples, kaya nga po dito sa Matthew chapter 10 verse 7, okay, tinawag ang mga disciples dyan, okay, sa verse 1, makikita nyo, binigyan sila ng power to cast out devils, to raise the dead. Amen? Kaya consistent po yan sa Great Commission ng Kingdom na binasa natin kanina sa Mark chapter 16. Hahawak sila ng ahas, hindi sila po mamamatay. Kung matuklaw man sila, kung iinom sila ng lason, hindi sila mamamatay. Nakita niyo ba yan? Consistent yan. Now, hindi yan ginagawa ng maraming Baptist ngayon. Hindi. Why? Hindi na ho na umiiral yan. Hindi na po totoo yung pagbuhay ng patay, pagpapagaling ng mga fake healer ngayon sa telebisyon. Hindi po yun totoo. Noong nag-pandemic, nasa na yung mga fake healers na yan? Wala. May nagawa ba sila? Wala. Oh, meron pa nga sa TV, nakita ko mga kapatid talagang naniniwala siya, nahahawak siya ng serpent at hindi siya mamamatay. Nagpipreach siya, tama-tama na bidyuhan. Kinagat siya ng ahas. Maya-maya pa mga kapatid, sinugod na sa ospital sapagkat bumagsak na siya. Tinamaan ng kamandag. Oh, di ba? Di ba nakakahiya yun? Di ba? Pag hindi natin ito nakita mga kapatid, yan, malilito po tayo. Kaya dapat maintindihan natin ang ministry ng mga Hudyo. Hindi po tayo Hudyo. Hey, hintil tayo. Okay? So, yan. Ano po mangyayari after po mga kapatid? Yan, di ba? Pinakita ko sa inyo.
panahon natin ngayon ay church, ito yung kulay red, ha? Hidden wisdom. Pagkatapos ng rapture, anong mangyayari? Babalik po yan sa dati, mga kapatid. Okay? Now, magpatuloy po tayo. Jews' blindness in part. Ano pong ibig sabihin nito? Gusto kong patunayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na itong, tingnan niyo yung cross pababa. Diyan po may i-apply ang Jews' blindness in part. Sapagkat ang tinutukoy po diyan na blindness in part. Okay? May bahagi sa programa ng Diyos sa mga Hudyo na sila po'y bulag. O sila hindi po umiiral o hindi po tumatakbo ang tala orasan ng programa ng Diyos sa mga Hudyo. Okay? Tingnan po ninyo. Ano sabi sa Romans 11 verse 11 pababa? The Bible says, I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Now, if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles, how much more their fullness? For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be come in. Now, nakikita niyo po ba yung mga kinulayan ko ng kulay yellow? Stumbled, fall, diminishing, and fullness. And blindness in part. Pakikita ko sa inyo sa atin pong chart. Romans 9:32, wherefore, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law, for they stumbled at that stumbling stone. Sino po ba yung stone of the corner? Sino ba? Sino ba yung cornerstone of the corner? Sino? Si Jesus Christ. Amen. At na-stumble ang mga Hudyo sa Kanya. Okay? Kaya makikita natin saan sila na-stumbled during His earthly ministry. Kailan sila na-fall? Ha? Hindi kay Stephen. Hindi. Part na ng transition period yon, ng part na ng diminishing yon. Okay? Na-fall sila saan? Sa cross. Nag-diminish sila during Acts period, from Acts 1 hanggang Acts 28. Nakikita po natin yan. Sapagkat si Apostol Pablo ay gumagawa din ng miracles at ang sign, wonders, and miracles ay connected po sa mga Hudyo. Bakit si Pablo ay gumagawa din ng miracles? Why? Sapagkat yung pong panahon ni Apostle Paul ay calling of the elect according to the dispensation of grace. Romans chapter 11 verse 6. Yun yung remnant according to grace, to the election of grace. Ha? Yun po, kaya yun ho ang reason ba't si Apostol Pablo ay gumagawa din ng mga miracles. Sapagkat, kaya nga, ito yung time na sinasabi na to the Jew first and also to the Greeks. Bakit may pangunguna o bakit mauuna ang mga Hudyo sa panahon ni Apostol Pablo? Sinasabi niya po yun, Romans 1:16 po yun. Why? Sapagkat ito po, Romans 11:5 and 6, ito po yung remnant ng mga Hudyo na naliligtas sa unang bahagi, mga kapatid, ng church dispensation. Okay? Sila po yung remnant according to the election of grace. Okay? Now, next. Saan po yung blindness in part? Totally, mga kapatid. Nawala din after po ng Acts 28, nakulong na si Apostol Pablo sa Rome. Okay? Hanggang sa napugutan na po siya ng ulo doon. May kasama nga po siya, si Epaphroditus po ba yon? At saka po si Theophilus, hindi si Theophilus. Nalimutan ko na yung si Tychicus, if I'm not mistaken, mga kapatid. Kasama niya po yun. Epaphroditus, I think. Na
nagkasakit, near unto death. Hindi po niya naisama. Why? May sakit. Akala ko ba may sign, wonders, and miracles si Apostle Paul, nagpa-practice din siya. Bakit wala? Kasi nga po, nawala na po ang dealings ng Diyos sa mga Hudyo after po ng Acts 28. That's why wala na pong sign, wonders, and miracles until ngayon. Okay? Na-connected sa mga Diyos. Ang Diyos gumagawa pa rin ng miracle until now, pero hindi na-connected sa programa ng mga Hudyo. Okay? Now, diyan pumasok ang blindness in part. Hanggang kailan? Hanggang rapture. For, sabi diyan, until the fullness of the Gentiles become in. Sapagkat alam ng Diyos ang bilang ng lahat ng masisave during dispensation of grace ng mga hintil. Pag natapos na, pag yung huling-huling hintil na maliligtas, mga kapatid, ay naligtas na, rapture na po yun. Okay? Yan. Next, mga kapatid, next. So, saan yung purging? Saan yung purging? During tribulation period. May purging na mangyayari sa kanila. Malinaw po yun, especially sa Malakay. Okay, ipipurge sila. Sa Isaiah, meron din pong sinasabing ganon. And ang fullness, mga minamahal, ay saan? Sa Millennial Kingdom. Yan. Nakita nyo? Ngayon po, sana maintindihan nyo na kung ano ibig sabihin ng blindness in part, ha? Ibig sabihin na postpone ang programa ng Diyos na putol. Tingnan nyo, after the cross, diminishing, di ba? Nakasan yung blue? Wala na yung blue. Sapagkat wala nang nakikilalang Hudyo o hintil sa body of Christ. O ang Panginoong Jesus o ang Panginoong Diyos sa body of Christ. That's why yung kulay green na yan po ay Jew at Gentiles na hindi na po sila kinikilala ng Diyos sa lahi nila, kundi iisa na sila kay Kristo. Pero pagdating po ng tribulation period, right after ng rapture, balik na naman yung kulay blue at pataas. Kanina, after the cross, pababa sila, diminishing, pero after the rapture, rising naman sila. Hanggang sa pumasok po ang Millennial Kingdom. Amen, mga kapatid. So, Jews' election. Ito yung sinasabi ko kanina. Election according to the dispensation of grace. Sa Malakay chapter 3, verse 3, the Bible says, and he, si John the Baptist ang tinutukoy, shall sit as a refiner and purifier of silver. And he shall purify the sons of Levi, look at this, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Okay, Romans 11, mga kapatid, Romans 11, verses 26 to 28, the Bible says, and so all Israel shall be saved. Kailan? Pagdating po, mga kapatid, ng Millennial Kingdom, hindi sila papasok sa Millennial Kingdom kung hindi muna sila masave. Papasok po yung national regeneration or national born again. Okay? Na sinasabi po sa Ezekiel chapter 37, the dry bones. Okay? And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob, for this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. Sa Daniel chapter 9, verse 26, yan po yung taking away of their sins. Verse 28, as concerning the gospel, ano yung gospel dito? The gospel of the grace of God. As concerning the gospel, they are enemies for your sakes. But as touching the election, they are beloved for the Father's sake. Bakit may ganyan pa? Napansin niyo ba yan? Ang lalim, ano? As concerning the gospel, they are enemies for your sakes. Okay, connected po yan sa Philippians chapter 3, the enemies of the cross. And, mga kapatid, dominantly, ang kaaway ng cross ay ang mga Hudyo. Dahil foolishness po yung preaching of the cross sa kanila. But wisdom, but is the power of God.
to us Gentiles. For the Jews require a sign, but the Greeks seek it after wisdom. Amen? But as touching the election, they are beloved for Father's sake. Kaya ito mga kapatid, itong election of grace, makikita pa natin dito. Yan, so na-stumble sila dyan, makikita natin ulit, na-fall sila dyan sa cross, nag-diminish po sila sa axe, blindness in part, nag-purge po sila during tribulation period, at ang kaganapan at ang fulfillment, mga kapatid, ng kingdom ay doon sa 1,000 years. Okay? So, I hope na nakita niyo po yan, ha? Sa grace dispensation, the Bible says, look at this, tingnan niyo po ito ating chart. Okay? For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So, maliwanag mga kapatid, ang liwaliwanag po dyan na magkaiba ang grace period. Ha? Hindi totoo na simula sa panahon ni Adan at hanggang sa millennial kingdom ay grace. Meron pong dispensation of grace. Yan po'y malinaw na sinasabi mga kapatid sa Ephesians chapter 3. Okay? Look at this. Bumalik na ho tayo sa matagal nyo nang hinihintay na Great Commission. Nakita nyo na ha, na-establish na po natin ha. It's all about the God's program to His people, Israelites or Jews. Okay? So, yan. The Jews' Great Commission. Balikan po natin, which is nabasa na natin kanina, mga kapatid, kasama po sa Great Commission ang sign, wonders, and miracles. Matthew chapter 28, 16 to 20. Ito po yung parallel po ng Mark chapter 16. The Bible says, Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and on earth. Sinong kausap? Ang 11 disciples. Sino nga ang 11 disciples? Kasama na si Matthias, mga kapatid. Bago mag-Pentecost, na isama po si Matthias. Ha? Sila po ay 12. Bakit? Kasi para sila sa 12 tribes. At may nakalaan sa kanilang 12 thrones sa Millennial Kingdom. Okay, sana po nagigets nyo na ano po. Okay, verse 19. Go ye therefore. Sino ang kausap? Ang 12. And teach all nations. They represent the whole nation of Israel. Ang mga Hudyo ang magtuturo sa lahat ng bansa. Yang magtuturo sa lahat ng bansa na yan, bagamat pwede nating by principle sabihin na yan po mga kapatid ay ang body of Christ ngayon, pero ang context nito ay Jews. Kingdom. Okay? And teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Now, anong utos sa 12 disciples? Tuturuan nila ang lahat ng bansa at uutusan sila na gawin ang lahat ng mga pinag-uutos ng ating Panginoon. Alam niyo ho ba, nung time na yan ay hindi pa naisusulat ang mga sulat ni Pablo. At wala tayong paghuhugutan o ng idea kung ano yung mga utos ni Jesus Christ. Babalik po tayo sa Matthew chapter 5, the Beatitude, at yung lahat mga kapatid ng pagtuturo during earthly ministry. So, yung teaching na iyang ituturo, yung materials, yung doktrina na ituturo ng 12 disciples para po sa panahon ng tribulation period yan. Kasi nga po, hindi pa rebuild that time sa kanila ang church.
So, ano ituturo nila? Eh, wala naman pa ang teaching ni Apostle Paul. Okay? Kaya ngayong gabi, pakikita ko sa inyo kung ano yung ituturo dapat nila. Okay? Which is mangyayari naman talaga yan after the rapture. Pero na-postpone nga po mga kapatid, kaya hindi na po yun muna magaganap. Itutuloy po yun. Now, look at this. The commandments of Christ. Sige, ito yung ituturo na dapat ng 12 disciples. Ang Great Commission kinumisyon sila na magturo ng lahat ng sinabi at tinuro ni Kristo during His earthly ministry. Bigyan ko kayo ng isang talata o verse. Verse 19, ano? Matthew chapter 5, verse 19 to 22. Ito po ay mangyayari supposedly. Okay? Kung hindi po pumasok ang grace dispensation, pero hindi pwedeng hindi. Ibig sabihin, ang application nito ay after the rapture na. Pero magaganap pa rin to. Tingnan niyo po ha, kung ano ang utos ni Kristo na dapat ituro ng 12 disciples during the time. At ito ay bahagi ng Great Commission. Kung ito'y hindi nyo pinapractice ngayon, mga kapatid, huwag nyo nang angkinin ang Matthew 28 at saka Mark 16. Hindi talaga yun sa ating ngayon. By principle, pwede. Go ye into all the world. Gagawin natin yan. Lahat ng tao, share natin ang gospel of the grace of God. Hindi po ng kingdom gospel. Okay? Tignan nyo po ang verse 19. Verse 19, whosoever therefore shall break one of these least commandments. Ito yung utos ni Kristo na iuutos din at ituturo at iuutos din ng mga Hudyo sa pangungunan ng 12 disciples, supposedly. Okay? At ang sabi rito, and shall teach men so, he shall be called least in the kingdom of heaven. So, walang church na pinag-uusapan dito ng Baptist Church or ng church in the New Testament. Wala. Kingdom yan. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Puro kingdom of heaven yan. Millennial kingdom. Pag nakababasa niyo po ang kingdom of heaven, yan po yung kingdom sa langit na ibinaba sa lupa. Yan yung prayer nila, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Verse 20, for I say unto you, that except your righteousness shall be exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Verse 21, ye have heard that it was said by them of old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Verse 22, but I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. Yan, literal po yan mga kapatid. During millennial kingdom and during tribulation period mga kapatid, ang meron pong hell sa ibabaw po ng lupa. Makikita po yan, may hell po sa ilalim ng lupa at may hell din po sa ibabaw ng lupa. Makikita po yan sa Book of Isaiah. Okay? Wala tayong enough time para pakita sa inyo yung verse na yun. At least binigyan ko kayo ng idea, you can trace it, you can find it by yourself. Okay? Next. Tingnan nyo. Kailan po yon? Kailan sinabi ito? Before the cross. During Christ's earthly ministry. Next. Matthew chapter 10 verses 5 to 10. Ito yung mga utos ng Panginoon. Verse 5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. Verse 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Kita niyo po yan? Ang utos sa kanila sa bansang Israel lang. Verse 7,
And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Pero ito po, may progression ito. Dahil sa Book of Acts, mag-i-start sila sa Jerusalem. Then, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Tama? Sa Acts chapter 1, verse 7 and 8. May progression siya. Kasi yun na po ay fulfillment. Supposedly, dapat po yun ay tribulation period. Now, pagdating sa verse 7, and as ye go preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Anong pinipreach po nila? Kingdom pa rin. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely have received, freely give, provide neither gold nor silver nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes. Bawal magdala ng shoes. No, nor yet staves, for the work man is worthy of his meat. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi kailangan nila, naalala niyo po, itong mga 12 disciples na to, naghahanap buhay sila nun, tinawag ni Jesus Christ Ha? Bakit? Worthy sa kanila. Worthy sila sa mga pagkain. Kasi panahon ito ng sign, wonders, and miracles. Ito yung panahon, mga kapatid, na may kakayahan. Of course, lagi namang may kakayahan ang Panginoon. Pero ito yung time ng pagpapakita ng miracles na ginagawa ni Jesus Christ na paramihin ang pagkain. Ang isda at saka ang tinapay ay naparami niya. So, hindi kailangan, ngayon tayo, ang mga missionary ngayon, hindi pupunta ng mission field yan pagka walang dolyar. Hindi basta-basta pupunta sa mission field yan pag hindi sigurado monthly ang support. Pero sila dito, tingnan nyo. Nakita nyo ba? Malaki po ang pagkakaiba. Okay lang yan. Dun pa rin, before the cross pa din. Next. Ito ba? Matthew chapter 23, verses 1 to 3. Anong sabi ng Bible, mga kapatid? Matthew 23, 1 to 3. Ito yung utos ni Kristo na sinasabi ni Kristo na ituro sa lahat ng bansa. Bahagi ng Great Commission. Verse 1. Then spake Jesus to the multitude and to his disciples, saying, verse 2, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Wait. Kanino ko sinasabi ito? Sa multitude at sa kanyang 12 disciples. Before the cross to, ha? Anong utos? Abay, mamamatay na siya dito. Malapit na. Matthew 23 na to, Nung panahon na ito, anong umiiral? Grace or law? Magandang tanong yan. Kaya pag kiniklaim ng mga Baptist Briders na nagmula sila kay John the Baptist, ay dapat consistent kayo sa mga utos na to. Verse 2, saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Verse 3, look at this, all therefore, whatsoever they bid you observe. Ano ba daw ipagagawa ng mga Pariseo na kung saan nasa otoridad ni Moses? Ibig sabihin, law ni Moses ang tinuturo ng mga Pharisees. Malamang Sabadista to. Kasi ang Sabbath day, umiiral pa that time. Okay? So, ano sabi? And therefore, whatsoever they bid you observe, that observe and what? Do. But do not ye after their works, for they say, and do not. Verse 23, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law. Ang linaw niyan, law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. Sabi nung patatanggol sa tithes and offering, pakikita ko sa iyo na sa bagong tipan, may tithes pa rin. Saan tong kinuha? Yan Nandyan po sa verse 23. Pero kung mapapansin nyo po yan, malinaw yan, law ni Moses yan, hindi yan law ng grace. Naintindihan po natin? May law kasi after the cross.
may law of the Spirit of life in Christ Jesus. And that is the law of liberty. Not the law of bondage na sinasabi ng Apostle Paul sa Galatians chapter 5 na mag-stand fast tayo sa liberty na natamo natin sa pamamagitan ni Jesus Christ. At wag na tayo magpa-entangled again sa yoke of bondage. Sabi po doon. Itong part na ito, hindi pa po tapos. Listen, hindi pa po dumidip pa si Kristo sa cross at nagsabing, it is finished. Hindi pa po nahahawi, mga batid, yung veil sa temple. Ay, kailan lang po ba? Doon sa death of the testator. Doon lamang po natapos ang law ni Moses. Therefore, under the law ito. Nakita nyo? Yan yung mga commandments ni Jesus Christ. Amen? Na ipinatuturo ni Kristo sa all nations. Of course, by progressive revelation, pagdating sa Book of Acts, sa early Acts, may mga bagay dito na hindi na po mangyayari din. Pero hindi pa rin under ng doktrina ng church na para sa panahon ngayon. See? Sana po ay meron kayong nakukuha sa aking tinuturo, mga kapatid. Mahalagang mahalaga to, ha? Next. O, kailan yun? Before the cross pa rin. Okay? Blindness in part of Israel along with its doctrine. Yan. So, dinagdag po natin yung along with its doctrine. Nabasa na po natin kanina. Ulitin po natin. Verse 11, Romans. Pinili lang po natin yung mga verses para ipakita sa inyo yung kahalagahan nito. Verse 11, I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Now, if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them, okay, of the riches of the Gentiles, how much more their fullness. Alam niyo po, pag ito'y tinanong niyo sa mga typical na nag-aaral po sa Bible school, tanongin sa kanila, ano ibig sabihin ng blindness in part of Israel? Kailan nangyari yung stumbling? Kailan nangyari yung fall? Kailan nangyari yung diminishing? Kailan nangyari yung blindness in part? Hindi ho nila masasagot yan. Kasi hindi yan tinuturo sa Bible school. Yes. Verse 15. If the casting away of them, sinong them? Hudyo. May casting away sa kanila. If the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be? But life from the death. Verse 20. Well, because of unbelief, they were broken off. Cast away, fall, diminishing, cast away, broken off. Ang linaw sabihin, na-break talaga yung programa. Kaya dito sa chart natin, na-break. After the Acts period, putol na. Kailan uli babalik? Doon after the rapture. Sabi sa verse 25, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Sige na, tanggapin nyo na po. Mga kapatid, malinaw po ang pagtuturo ng Bible. Inuulit ko lang, pero nakasulat, Hindi tayo gumagawa ng sarili natin dito. Kailan yan? Yun na. Yung casting away, yung broken off, blindness in parts of Israel, Acts 28. Okay? Disciples' expectation. Disciple expectation. Ayan. Malapit tayong matapos, mga kapatid. Ano po ang expectation ng mga disciples? After the resurrection of Christ. Look at this. Acts 1:6-8. The Bible says, when they therefore come together, they asked of him, saying,
Ha? They asked of him saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? At tingnan niyo mabuti. Anong mindset? Anong nasa isip? Ano ang hope? Ano ang expectation ng 12 disciples? Nag-resurrect na dito si Jesus Christ. Bago siya umakyat sa langit, tinanong nila ang Panginoong Yesus, Panginoon, ngayon na nyo na ba ibabalik yung kingdom, yung Davidic kingdom, yung sinisigaw namin dati, repent and be baptized for the kingdom of heaven is at hand. Ngayon na ba yun? Safe ang sagot ni Jesus Christ. Kasi nga po, hindi pa time para i-reveal kapagkat kay Apostle Pablo i-reveal. Verse 7, and he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. Safe na safe ang sagot ng Panginoong Hesus. Ang Ama lang yan. Ang Ama lang ang magsasabi sa inyo niyan. Ang Diyos lang. At ang kalooban ng Diyos si Pablo ang makatuklas, ang makaalam kung kailan. Okay? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Alam niyo ang fulfillment na nito? Tribulation period. Itutuloy po yan. Yung utos na yan, yung Great Commission of the Jews ay itutuloy after the rapture. Kaya po, Kingdom Great Commission yun. Hindi yan Great Commission para sa body of Christ. Next. Tingnan nyo. Kailan yun? Kailan itong Acts 1? Ayun, after mismo ng cross. Peter's mindset. Okay, anong mindset ni Peter? Para makita nyo mabuti. Acts chapter 10, 9 to 16. Ang tagal na nito. Acts 1 kanina, nag-e-expect sila. Pero, sabi ng Panginoon, it's not for you to know. Nagtatanong sila, babalik na ba ang kingdom? And it's not for you to know. Sabi ni Jesus Christ. Ngayon, ang tagal-tagal na, namatay na po si Stephen sa Acts 7. Nasa Acts chapter 10 na tayo. Na-save na nga si Paul doon sa Acts chapter 9 eh. Pero ito ang situation mga kapatid. Kasi para hindi magkagulo ang ministry ni Peter at saka ng 12 at saka ni Pablo, kinakailangan ma-reveal din kay Peter. Pero may na-reveal na. Acts 9 nga di ba? May na-reveal na kay Pablo. Hindi lang sinulat sa Bible, pero we believe, mga kapatid, nag-start na po unti-unti ang revelation. Unti-unti, progressively. Pero, mag-meet together kasi itong dalawa para maintindihan nila ang ministry ni Paul. Kailangan ma-encounter, may experience na na dapat na maranasan ni Peter. Tingnan nyo, verse 9. On the morrow, as they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the 6th hour. Okay? Yung 6 hours sa mga Hudyo, mga kapatid, ay alas 12 ng tanghali. Baligtad. Kung 6, doon po mga kapatid ay 12. Okay, verse 10. And he became very hungry. Tanghaling tapat nga po and would have eaten. Gusto niyang kumain kasi gutom na siya. But while they made ready, he fell into a trance. Nagkaroon po siya ng pangitain. And so heaven opened, and a certain vessel descending unto him, okay, as it had been a great sheet knit at the four corners and let down to the earth. So, para siyang laki-laking tela, no? At bumababa ng dahan-dahan galing po sa langit. Okay, verse 12.
wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. Verse 13, and there came a voice to him. Anong sabi? Rise, Peter, kill and eat. Anong sagot ni Peter? But Peter said, not so, Lord. Aba, recognize ni Peter na ang nagsasalita ay si Lord Jesus. At ang lakas ng loob niya sabihin, no, hindi ako kakain yan. Bakit? Wala pang revelation eh. Wala pang teaching tungkol sa pwede nang kainin. Dito pa lang po nag-start. Tingnan niyo po, verse 14, but Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. Kasi Hudyo siya eh. Bawal sa kanila yung bawal kainin sa kanila mga kapatid ang mga unclean animals and beasts. Verse 15, and the voice spake unto him again the second time. Anong sabi? What God hath cleansed, that call not thou common. Kung ano ang nilinis na ng Diyos, huwag mong tawaging common or unclean. Tanungin ko sa inyo, sino nagsalita doon? Si Kristo. Ano sabi ni Kristo? Ang nilinis na ng Diyos, past tense, hath cleansed. Kailan po nilinis? Ang sagot niyan, Colossians 2. Yung ordinances, yung written law was nailed on that cross. Kaya po, sa tingin ng Diyos, ang grace dispensation, mga kapatid, ay right after ng death, burial, and resurrection. Yan na po, mga kapatid, ang start ng new dispensation. Okay? Inireveal lang kay Paul, pero early time before Paul, nag-i-exist na po ang dispensation of grace. Yan. Kaya po tayo, mga kapatid, ay moderate dispensationalist, hindi po tayo mid-acts. Nakuha niyo po? Nung tinanong ko yung mid-acts tungkol dito sa verse 15, hindi niya masagot. Kailan ba itinuring na malinis ng Gentiles? Kasi ang tinutukoy dito, mga hintil, hindi naman talaga yung mga hayop, mga kapatid. Kasi nga po, imimit nila dito si Cornelius. At ang sabi ng Panginoon, huwag mong sabihing marumi si Cornelius. Huwag mong sabihing marumi ang mga Gentiles. Sa harap ng Diyos, sila ay bahagi ng pagkatubos ng dugo ng Panginoong Hesus. Amen. This was done thrice, and the vessel was received up to heaven. Kailan yan? Ayun, sa gitna po ng Acts. The focus of the disciples. Anong focus ng disciples? Acts 11:19. Now they which were, tandaan nyo 10 kanina, Acts 10 yung kanina. Ito, Acts 11 na to And they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. Kahit po yung mga disciples, mga kapatid, ang hinahanap nila ay mga Hudyo. Bakit? Nakatatak pa rin sa mind nila ang Matthew chapter 10. Ang hanapin ninyo ay yung mga nawawalang tupa ni Israel. Kaya po, yung preaching nila dito, nasa Acts 11 na yan, Ang hinahanap pa rin nila ay mga Hudyo. Bakit? Kasi po, progressive revelation. Kaya ang Book of Acts ay transition period. Hindi ka pwedeng mag-build dyan ng solid doctrine kasi nag-move pa po yun. Pero pagdating kay Apostle Paul, after ng Acts 28, sinulat niyang Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon. Di ba? Malinaw na po na wala na po yung connection ng church sa mga Hudyo. Okay? Next. Saan yan?
Oh, doon pa rin sa gitna ng Acts. Tuloy natin. Acts 15 na tayo. Acts 15. Put no difference between us and them. Ayan na ho. Na-reveal na po sa 12 disciples kung ano po ang kalooban ng Diyos. Verse 1. The Bible says, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. So yan, kasi may problema po eh. Sa Galatians chapter 1, chapter 2, makikita niyo po dyan, may false brethren. Ha? May false brethren, mga kapatid. Oh. At dyan, ang issue dyan ay doon po sa Galatians chapter 1, makikita natin doon. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas, amen, and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. Verse 7, and when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, ano sabi? Si Peter ngayon, tumayo. Ang sabi niya, men and brethren, ye know how that a good while ago, God made choice among us that the Gentiles by my mouth. Acts 10 po yan, yung experience po niya doon sa trans at saka yung sa experience niya po, mga kapatid, sa buhay ni Cornelius. Okay? Sabi niya, you know, sabi niya, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. Verse 8. And God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. Verse 9. And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Ang dali lang ha, hinahanap ko yung verse 11 eh. Mamaya ha. Kasi makikita nyo dito, yung put no difference between them, naging malinaw na sila sa kanila, nag-grace dispensation na po iyon, at by faith po ang kaligtasan, hindi by obeying the law of Moses. Kinonfirm po yun ni Peter, mga kapatid. Okay? Hindi ko na ilagay, ano? Puntahan nga po natin, mga kapatid. Palagay ko, babaguhin ko itong aking slides na to, at pag tinuro ko uli, ay maisasama natin. Verse 11. Ha? Acts chapter 15, puntahan nga po natin, mga kapatid. Yung naglalagay po ng verse sa atin, ay pakilagay naman po, please. Acts 15, verse, di ba, 9 po yung huli. Okay, put no difference. Pagdating po, mga kapatid, sa verse 11, ayan, ano sabi sa verse 11? But we believe that through the grace of our Lord Jesus Christ, okay, grace na, di ba? We shall be saved as they. So, conclusion na po yun. Nag-conclude na sila. Okay? Na maliligtas ang tao, hindi po sa gawa. I-connect natin sa sinabi ni Apostle Paul, Romans chapter 3. Oh, ito na yung conclusion ng mga disciples sa Acts 15 po yan, ha? Chapter 3, anong sabi dito, mga kapatid, sa verse 26? The Bible says, verse 28 na mo agad. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Oh. Yan na po ang conclusion na nangyari sa Acts 15. Okay? So, malinaw na po. Malinaw na, mga kapatid. Diyan na po, unti-unting umangat ang revelation kay Apostle Paul, at I believe nagsusulat na po siya dyan. 1 Corinthians, Galatians, Thessalonians. Okay? Yan. Ito na po. Dito na tayo matatapos. Siguro, pagbibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, papaliwanag ko po ng mabuti kung ano po itong the Church Great Commission. Kasi isa lang slide ito. Okay? Ano po yon? Kasi alam ko naman na familiar na kayo dito, mga kapatid. Mabilis lang ito. Malinaw, madali lang po ito.
Okay, ano yan? So, the cross, pakita natin uli yung ating chart. Acts period. Yan. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan. Jews, Gentiles, Church of God. Now, watch this. Saan ang Great Commission natin? Okay, saan? Yeah. Tingnan niyo po ha. First, second Corinthians chapter 5, verse 16 to 20. The Bible says, wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. Yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Ano ibig sabihin yan? Ginuhitan, atin pong kinulayan ng yellow. Sabi ni Apostol Pablo, wala na kami nakikilalang sino man ayon sa laman. Oo, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, alam nyo kung anong tinutukoy dyan? Christ in the flesh. Nung si Kristo hindi pa nare-resurrect, nung hindi pa siya nagkakaroon ng heavenly body, ng glorified body, si Kristo ay nasa flesh pa. Sabi ni Apostle Paul, we have known Christ after the flesh. Yes, kilala namin si Kristo. I believe buhay na si Apostol Pablo sa panahon ni Kristo. At Pharisee po siya. Pero sabi niya, tuloy natin ang verse, yet now, after the revelation of the mystery, yet now, henceforth, know we him no more. Alam niyo po, connected yan sa doktrina. Hindi na po nakikilala o hindi na kinikilala, bagamat alam ni Apostol Pablo ang doktrina during those period of time, hindi na po niya nakikilala o kinikilala yon. Yun po ibig sabihin ng verse 16. Now, verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Alam niyo po, ang verse 17 ay doctrinal. Hindi yan basta practical. Okay? Doktrina po yan kasi from 16 hanggang 16 hanggang 17, doktrina po yan. Pagdating sa 18, ito na po ang commission. Ito na yung foundation ng ating Great Commission of Reconciliation. Verse 18, and all things are of God, who hath reconciled us to himself, amen, by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. So, ang tawag po sa Great Commission ng Kristiyano ay Ministry of Reconciliation. Hindi po sa atin doctrinally ang Kingdom Great Commission na makikita sa Matthew 28 at saka po sa Mark chapter 16. Ito ang sa atin. Anong gagawin natin? Magbubuhay ba tayo ng patay? Magpapagaling ba tayo ng may sakit? Hahawak ba tayo ng ahas? Iinom ba tayo ng lason at hindi tayo mamamatay? Hindi po. Hindi yun sa atin. Verse 19. To wit, ipaalam natin, to know, to let them know. Saan? Sa mga tao. Sa mundo. To wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them. Sino yung them? All the world. The people of the world. Oh. Ano po ang sabi daw? Reconciling the world unto himself. Ito yung mensahe natin. Ito yung binibigyan natin ng emphasis, mga kapatid, sa ating preaching. Sinasabi natin sa mga tao ngayon na natubos na ang iyong kasalanan, makipagkasundo ka sa Diyos. Look at this. And hath committed unto us. Committed, commission. Nakita nyo ba yan? Committed. And hath committed unto us the word of reconciliation. Now, then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God.
Yan po ang ating Great Commission. Huwag po tayo makisawsaw sa commission ng kingdom sapagkat yan ay connected sa Israel at sa sign, wonders, and miracles. Kung gusto mo yung Matthew 28 and Mark 16, kinakailangan bumuhay ka rin ng patay bukas. Magpagaling ka ng sakit, may sakit. Uminom ka. Sign, wonders, and miracles. At ano pa, mag-speak in tongues ka. Kasama yun. O, ba't di natin ginagawa bilang mga Baptist? Kasi nga po, wala na tayo doon. Hindi atin yung komisyon na yun. Okay? I hope na naging malinaw sa inyo. O, saan yan? Saan pumunta? Yun na po. Nakita niya ba? O, hindi na niya natatouch, o. Yung indicator natin, yung locator natin, o. Hindi na natatouch yung Jew. Ha? Kay Apostle Paul na po yan. Amen? Mga kapatid, kailangan natin to. Lalo na kayong mga preacher, tayong mga preacher, hindi pwedeng hindi natin ito alam. Amen?